Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Bataan, naninirahan si Ma'am Lani, isang guro na itinuturing na bayani ng kanyang komunidad. Bata pa lamang siya, alam na ni Ma'am Lani na ang tanging nais niya ay ang makapagturo. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya kung saan ang edukasyon ay itinuturing na luho, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na baguhin ang kanyang kapalaran. Isang umaga, habang naglalakad si Ma'am Lani patungo sa paaralan, dala-dala niya ang kanyang mga lumang libro at talaan ng mga leksyon na pinag-isipan niya ng husto. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa kanyang mga pinagdaanan. Sa tuwing nakikita ko ang mga batang ito, naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Sana, sa pamamagitan ng pagtuturo, mabigyan ko sila ng inspirasyon na abutin ang kanilang mga pangarap, kahit gaano pa ito kahirap, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang papasikat na araw. Pagdating niya sa paaralan, sinalubong siya ng mga batang masayang nagtatakbuhan patungo sa kanya. Isa sa mga bata, si Marco, ay hila-hila ang isang luma at butas-butas na bag. Magandang umaga Ma'am Lani, bati ni Marco, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Magandang umaga Marco, handa ka na ba sa ating aralin ngayong araw? Tanong ni Ma'am Lani, habang inaayos ang kanyang salamin. Opo ma'am, excited na po ako sa matututunan natin ngayon, sagot ni Marco, habang pinipilit itago ang kanyang pag-aalala sa kanyang mga gamit. Napansin ni Ma'am Lani ang pag-aalala sa mukha ni Marco, kaya hinawakan niya ito sa balikat at ngumiti. Alam mo Marco, ang importante ay ang puso at isip na handang matuto. Huwag mong alalahanin ang iyong gamit, nandito ako para tulungan ka. Sa loob ng silid-aralan, habang naghahanda si Ma'am Lani sa pagsisimula ng klase, napansin niya ang iba pang mga estudyante na tila may bitbit ding mga alalahanin maliban sa kanilang mga bag. Siya ay nagpasyang maglaan ng oras upang kausapin sila. Class, bago tayo magsimula sa ating leksyon, nais kong magkaroon tayo ng kaunting pag-uusap. Maaari bang ibahagi ng bawat isa sa inyo ang inyong mga pangarap? Tanong ni Ma'am Lani. Nagsimulang magbahagi ang mga bata ng kanilang mga pangarap, mula sa pagiging doktor, guro, hanggang sa pagiging artista. Habang nakikinig, sinulat ni Ma'am Lani ang bawat pangarap sa pisara. Alam ninyo, bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang talento at kakayahan na magagamit ninyo para maabot ang inyong mga pangarap. Bilang guro ninyo, pangako ko na tutulungan ko kayong lahat na magkaroon ng magandang simula dito sa ating paaralan, pahayag ni Ma'am Lani. Habang nag-uusap, hindi maiwasang maramdaman ni Ma'am Lani ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Alam niyang hindi lamang edukasyon ang kanyang maibibigay, kundi ang pag-asa at inspirasyon para sa mga batang ito na lumaki sa parehong mahirap na kalagayan tulad ng sa kanya. Nang matapos ang araw, naiwan si Ma'am Lani sa kanyang silid-aralan, nag-iisa at tahimik na nagmumuni-muni. Sana, sa pamamagitan ng mga araw na magkasama kami, makita nila na posible ang pagbabago at na may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila, dasal niya habang pinapatay ang ilaw ng silid-aralan. Habang sinisimulan ni Ma'am Lani ang araw sa kanyang silid-aralan, kanyang pinaghandaan ang espesyal na aralin na ituturo niya sa kanyang mga estudyante. Higit pa sa mga numero at mga titik, nais niyang itanim sa kanilang isipan ang kahalagahan ng mabuting asal, ang pundasyon ng tunay na tagumpay sa buhay. Nagsimula si Ma'am Lani sa isang maikling kwento. Mga bata, may kwento akong ibabahagi sa inyo, panimula niya, habang nakaupo ang lahat sa kanilang mga upuan, matiyag ang nakikinig. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Juan. Si Juan ay kilala sa kanilang nayon bilang masipag at matalino na bata, ngunit may isang bagay siyang kailangan matutunan, ang kabaitan at respeto sa kapwa. Habang nagkukwento, nakita ni Ma'am Lani ang mga mukhang mayroong pagtataka at interes. Itinuloy niya, isang araw, habang si Juan ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nakakita siya ng matandang babae na nahihirapang buhatin ang kanyang mga pinamili. Maraming tao ang dumaan, ngunit walang tumulong. Naisip ni Juan na siya ay nagmamadali at hindi na dapat pang abalahin ang sarili. Nagtanong si Ma'am Lani sa klase, ano kaya ang dapat ginawa ni Juan? Sino sa inyo ang magbibigay ng tulong sa matanda kung kayo ang nasa posisyon niya? Isa sa mga estudyante, si Lena, ay nagtaas ng kamay at sinabing, Ma'am, dapat po tinulungan niya ang matanda. Importante po na tumulong tayo sa nangangailangan. Sumang-ayon si Ma'am Lani, tama ka Lena.
Mahalaga ang malasakit sa kapwa. Hindi lamang ito nagpapakita ng kabutihan ng ating puso, ngunit nagbibigay rin ito ng magandang halimbawa sa iba. Pagkatapos ng diskusyon, nagpatuloy si Ma'am Lani sa pagtuturo ng iba pang mga halimbawa ng mabuting asal, tulad ng pagsasabi ng po at opo, pagpapasalamat, at paghingi ng paumanhin. Mga bata, ang mga salitang ito ay simpleng mga bigkas lamang, ngunit malaki ang epekto nito sa pagpapakita ng respeto sa iba, paliwanag niya. Nagtakda si Ma'am Lani ng isang aktibidad kung saan ang bawat estudyante ay kinakailangang gumawa ng mabuting gawain para sa kanilang kapwa mag-aaral sa loob ng isang linggo. Nais kong isabuhay ninyo ang mga aral na ito. Hindi lang sa loob ng paaralan, kundi maging sa inyong mga tahanan at komunidad. Habang naglilista ang mga bata ng kanilang mga plano sa paggawa ng mabuti, napansin ni Ma'am Lani ang sigla sa kanilang mga mata. Ramdam niya ang pag-asa na ang mga aral na ito ay magiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pagtatapos ng klase, naglaan si Ma'am Lani ng ilang sandali para magmuni-muni. Nakita niya ang mga estudyante na masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga gagawing mabuting gawa. Ngumiti siya, puno ng kasiyahan sa puso. Alam niyang sa simpleng aralin na ito, nakatanim na siya ng mga buto na maaaring lumago at magbunga ng kabutihan sa hinaharap. Maliit na hakbang man ito ngayon, isip-isip niya, ngunit malaki ang magiging epekto nito sa kanilang kinabukasan. Sa bawat araw na dadaan, patuloy niyang gagabayan ang mga batang ito, hindi lang sa akademya, kundi pati na rin sa paghubog ng kanilang karakter. Sa silid-aralan ni Ma'am Lani, bawat araw ay puno ng mga hamon at pagkakataon para magbigay ng pagmamahal at suporta. Ngayong umaga, maaga siyang dumating sa paaralan, dala ang ilang bagong sapatos at gamit sa paaralan na binili niya gamit ang sariling pera. Habang inaayos niya ang mga ito sa isang sulok ng kanyang silid, pumasok si Mia, isang mahiyain ngunit matalino na mag-aaral, na tila may mabigat na pasanin. Magandang umaga Mia, mukhang malalim ang iniisip mo, may problema ba? Tanong ni Ma'am Lani habang inilalapag ang isang pares ng sapatos sa harap ng mesa. Nag-alangan si Mia bago sumagot, Ma'am, sira na po kasi ang sapatos ko, at wala pa pong pera si nanay para makabili ng bago. Pasensya na po kung hindi ako makasabay sa PE class namin. Lumapit si Ma'am Lani at marahang hinawakan ang balikat ni Mia, wala kang dapat ikahiya Mia. Tignan mo nga itong dala ko. Itinuro niya ang bagong sapatos at inilabas ito mula sa kahon. Para sa iyo ito. Lahat tayo ay may mga panahon ng pangangailangan, at narito ako para tumulong. Ang mga mata ni Mia ay agad na napuno ng luha, hindi makapaniwala sa kanyang natanggap. Talaga po, ma'am, para sa akin po ito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang pinakamagandang pasasalamat na maaari mong ibigay sa akin ay ang pagsisikap sa iyong pag-aaral. Gusto kong makita kang umunlad at magtagumpay, sagot ni Ma'am Lani na may ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala para sa iba pang mga estudyante na katulad ni Mia. Habang papalapit ang oras ng klase, isa-isang pumasok ang iba pang mga estudyante. Napansin ni Ma'am Lani si Joel, isang masipag na estudyante ngunit madalas walang dalang baon. Sa oras ng recess, nilapitan niya ito habang mag-isang nakaupo sa isang sulok. Joel, bakit hindi ka sumabay kumain sa mga kaklase mo? Usisa ni Ma'am Lani. Dala ang isang maliit na bag ng tinapay. Nahihiya man, sumagot si Joel, wala po kasi akong baon ngayon ma'am. Nagkukulang po kasi kami. Nakaramdam ng kirot sa puso si Ma'am Lani. Binuksan niya ang bag at iniabot ang tinapay kay Joel. Heto, may dala akong extra. Mahalaga na may laman ang tiyan mo para makapag-isip ka ng mabuti sa klase. Salamat po ma'am. Hindi ko po malilimutan ang kabaitan niyo. Sabi ni Joel, ang kanyang tinig ay mahina sa labis na pasasalamat. Sa buong araw, habang nagtuturo si Ma'am Lani, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga sakripisyong ginagawa niya para sa kanyang mga estudyante. Alam niyang marami pa ang tulad ni Mia at Joel na nangangailangan ng tulong. Ang desisyon niyang gumugol mula sa sariling bulsa ay hindi madali, ngunit ang makita ang kanyang mga estudyante na may ngiti sa kanilang mukha, at pag-asa sa kanilang mga mata ay sapat na para maramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Habang nagliligpit siya ng mga gamit pagkatapos ng klase, naiwan siyang mag-isa sa silid-aralan. Taimtim siyang nagdasal, sana ay patuloy akong bigyan ng lakas at paraan para matulungan ang mga batang ito. Ang silid ay tahimik,
Ngunit ang puso ni Ma'am Lani ay puno ng determinasyon at pagmamahal sa kanyang misyon, ang maging ilaw at gabay sa buhay ng kanyang mga estudyante. Sa paaralang kinalalagyan ni Ma'am Lani, hindi lahat ay nagagalak sa kanyang mga tagumpay at dedikasyon sa pagtuturo. Sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy, dalawang veteranong guro, ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa atensyon na nakukuha ni Ma'am Lani mula sa mga estudyante at maging sa mga magulang. Isang hapon, sa maliit na kantin ng mga guro, nag-usap sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy habang nagkakape. Napapansin mo ba, Perla, kung paano palaging nakapaligid ang mga bata kay Lani? Para bang siya lang ang guro dito, sambit ni Ma'am Nancy, ang kanyang tono ay halatang may halong hinanakit. Tumango si Ma'am Perla habang marahan na hinihipan ang kanyang kape. Oo, nakakainis din minsan. Para bang hindi na napapansin ang ating ginagawa. Lahat ng atensyon ay sa kanya napupunta. Baka naman nagpapakitang tao lamang siya. Alam mo na, upang makuha ang pabor ng lahat. Hindi natural ang ganoong uri ng pag-uugali, dagdag ni Ma'am Nancy, habang nakatingin sa malayo, na tila may pinag-iisip ang masama. Sa kabilang dulo ng kantin, si Ma'am Lani naman ay abala sa paghahanda ng kanyang mga leksyon, walang kamalay-malay sa usapan ng dalawa. Ngunit, napansin niya ang mga sulyap at bulong-bulungan. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Ma'am Lani kina Ma'am Perla at Ma'am Nancy, dala ang isang ngiti. Magandang hapon, Ma'am Perla, Ma'am Nancy. Mayroon ba kayong mungkahi para sa ating darating na school event? Alam ko po na marami kayong karanasan at magagandang ideya na maaaring makatulong. Nagkatinginan ang dalawa, hindi inaasahan ang diretsahang pakikisama ni Ma'am Lani. Lani, wala naman. Ikaw na ang bahala, mukhang hawak mo naman na ang lahat, sagot ni Ma'am Perla. Oo nga Lani, parang mas magaling ka nga sa ganitong mga bagay, sabi ni Ma'am Nancy. Nadama ni Ma'am Lani ang lamig sa kanilang mga salita. Salamat sa inyong tiwala, pero sana'y maging bahagi kayo ng team. Mahalaga ang inyong tulong at suporta. Matapos ang pag-uusap, bumalik si Ma'am Lani sa kanyang mesa, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Nais niya lamang na makabuo ng magandang kapaligiran para sa mga bata at mga guro, ngunit tila hindi ito madaling makamit. Sa kanyang pag-uwi, hindi maiwasan ni Ma'am Lani na isipin ang mga salitang binitawan ng kanyang mga kasamahan. Alam niyang ang kanyang intensyon ay dalisay, ngunit paano niya hihikayatin ang mga kasamahan na hindi siya kakompetensya kundi katuwang sa edukasyon. Nagpasya siyang sumulat ng liham para kina Ma'am Perla at Ma'am Nancy. Isinulat niya ang kanyang damdamin at ang kanyang hangarin na magtulungan para sa kapakanan ng mga bata. Inilagay niya ang liham sa kanilang mga mesa bago umuwi, umaasang ito ang magiging tulay para sa mas maayos na samahan sa paaralan. Samantala, sa kanilang tahanan, sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy ay nag-uusap pa rin tungkol sa nangyari. Nakakagulat naman yung paglapit niya, akala mo walang problema, sabi ni Ma'am Perla. Napaisip tuloy ako, baka naman talagang sincero siya sa kanyang mga ginagawa, pag-amin ni Ma'am Nancy, na ngayon ay may bahid ng pagsisisi sa kanyang tono. Ang simpleng liham ni Ma'am Lani ay unti-unting nagbukas ng pinto para sa pag-unawa at pagtutulungan, hindi man ito agad-agad. Ngunit ito ay simula ng isang pagbabago na maaaring magbunga ng mas magandang kapaligiran para sa lahat sa paaralan. Sa isang payapang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtuturo, naglilinis si Ma'am Lani sa kanyang silid-aralan. Habang pinupunasan ng pisara at sinisiyasat ang sahig para sa anumang kalat, isang kakaibang liwanag ang sumilay mula sa isang sulok ng silid. Nagulat si Ma'am Lani nang unti-unting lumitaw ang isang munting duwende. Magandang hapon Ma'am Lani, bati ng duwende, na may ngiting abot hanggang tenga. Napakurap-kurap si Ma'am Lani, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw ay isang duwende, tanong niya. Oo, at ako'y naparito upang pasalamatan ka sa iyong kabutihan at pagmamalasakit sa iyong mga estudyante, tugon ng duwende na may paggalang. Napangiti si Ma'am Lani, bagamat may bahid pa rin ng pagtataka. Salamat, ngunit bakit mo ako pinasasalamatan? Ako'y nagtuturo lamang tulad ng aking tungkulin. Nakita ko ang iyong mga sakripisyo, ang iyong puso para sa mga bata. Napakabihira ang makatagpo ng taong katulad mo, Ma'am Lani, sabi ng duwende, habang inilalabas niya mula sa kanyang maliit na sako ang isang maliit na palayok. Bilang gantimpala sa iyong kabutihan, nais kong bigyan ka ng regalo na ito.
Inabot ng duwende ang palayok kay Ma'am Lani. Ano ito? Tanong niya. Pinagmamasdan ang lumang itsura ng palayok. Ito ay mahiwagang palayok. Ilagay mo rito ang mga pulbos ng chalk na makokolekta mo sa sahig tuwing hapon, at makikita mo ang mangyayari kinaumagahan, paliwanag ng duwende. Habang hinahawakan ang palayok, nagulumihanan si Ma'am Lani. Ngunit, bakit mga pulbos ng chalk? Ano ang mangyayari? Ngumiti ang duwende. Hayaan mong masorpresa ka na lang bukas. Tandaan mo, ang bawat butil ng kabutihan ay may katumbas na gantimpala. Matapos ang pag-uusap, unti-unting nawala ang duwende, na nag-iwan kay Ma'am Lani na puno ng pagtataka at pag-asa. Dahan-dahan niyang inilapag ang palayok sa isang ligtas na lugar sa kanyang mesa. Nang mag-isa na siya, umupo si Ma'am Lani at pinagnilayan ang kakaibang pangyayari. Maaari kayang totoo ang sinabi ng duwende? At ano ang maaaring lumabas mula sa simpleng pulbos ng chalk, bulong niya sa sarili. Nang bumalik siya kinabukasan, agad niyang sinilip ang palayok at nakita ang hindi kapani-paniwala na transformasyon, ang mga pulbos ng chalk ay naging gintong pulbos. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, pagtataka, kaba, at isang matinding pagnanais na magamit ito para sa kabutihan. Paano ko ito magagamit ng may pag-iingat? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kumikinang na pulbos. Ang desisyon na ilihim ito ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na gamitin ito ayon sa kanyang sariling pagpapasya, ngunit dala rin ito ang bigat ng responsibilidad. Nagpasya siyang unang gamitin ang gintong pulbos para sa mga pangangailangan ng kanyang mga estudyante na hindi kayang tustusan ng paaralan. Bumili siya ng mga bagong libro, mga kagamitan sa pag-aaral, at iba pang edukasyonal na materyales na matagal na nilang kailangan. Isang hapon, habang maingat niyang inilalagay ang mga bagong libro sa library, napansin niya ang kuryosidad sa mga mata ng ibang mga guro. Napansin nila ang pagdami ng mga bagong materyales, ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Ang dami na ng bagong libro, Ma'am Lani. Kamakailan lang ay wala pa tayong sapat na budget para dito, komento ni Ma'am Clarita, isa sa mga kapwa guro ni Ma'am Lani. Ngumiti si Ma'am Lani, pinipili ang kanyang mga salita. Nakatanggap tayo ng kaunting dagdag na pondo mula sa hindi inaasahang tulong. Mainam na magamit ito sa pinakamabuting paraan para sa ating mga mag-aaral. Hindi lubos na siyahan si Ma'am Clarita, ngunit tinanggap niya ang paliwanag. Samantala, nagpatuloy si Ma'am Lani sa kanyang sikretong gawain, bawat araw ay nagdadala ng bagong pag-asa at pagbabago sa kanyang paaralan. Sa tuwing iniipon niya ang gintong pulbos, sinisigurado niyang walang ibang tao sa paligid. Itinago niya ang palayok sa isang lihim na lugar sa kanyang silid-aralan, nakatago sa isang lumang kabinet na bihirang buksan ng iba. Sa bawat pagbabagong kanyang nagawa, lalo pang napalapit ang puso niya sa mga estudyanteng patuloy niyang tinutulungan. Ang mahiwagang palayok ay hindi lamang nagdulot ng gintong pulbos, kundi pati na rin ng gintong pagkakataon upang magdulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng kanyang mga estudyante. Sa kanyang mga pagninilay sa hapon, kapag siya na lamang ang natitira sa paaralan, napagtanto niya kung gaano kabigat at kahalaga ang regalo na ito. Dito niya napagtanto na sa kanyang mga kamay, ang mahika ng palayok ay naging isang instrumento ng pag-asa at pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, gamit ang gintong pulbos, nakalikom si Ma'am Lani ng sapat na pera na kanyang ginamit para sa ikabubuti ng kanyang mga estudyante at ng paaralan. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang biyaya para sa mga pangangailangan na matagal na niyang nakikita, ngunit hindi masolusyonan dahil sa kakulangan ng pondo. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang mga estudyanteng masayang naglalaro sa bakuran, napansin niya ang ilang mga bata na may sira at lumang sapatos. Napagpasyahan niyang unahin ang pagbili ng bagong sapatos at uniforme para sa mga batang ito. Isang umaga ng Sabado, masigasig siyang nagtungo sa isang tindahan sa bayan. Magandang umaga po, nais ko sanang umorder ng mga sapatos at uniforme para sa mga estudyante ng aming paaralan, sabi niya sa tindero. Magandang umaga rin, Ma'am Lani. Ilang pares po ang inyong kailangan, tugon ng tindero, nakilala na ang dedikasyon ni Ma'am Lani sa kanyang mga estudyante. 100 pares ng sapatos at pantay na bilang ng mga uniforme, para sa mga nangangailangan sa paaralan, sagot niya, habang inilalabas ang perang kailangan. Ang tindero, na namangha sa dami ng order, ay hindi napigilan na magtanong, napakalaking tulong nito para sa mga bata, Ma'am Lani. Maaari ko bang malaman kung paano ito pinondohan?
Ngumiti si Ma'am Lani, may mga biyayang dumating at ako'y nagsisikap na gamitin ito sa pinakamabuting paraan na posible. Pagbalik sa paaralan, isinagawa ni Ma'am Lani ang pamamahagi ng mga sapatos at uniforme. Isa-isa niyang tinawag ang mga bata sa kanyang silid upang personal na ibigay ang mga bagong gamit. Ang bawat bata ay nagpapasalamat, ang iba'y may luha sa kanilang mga mata dahil sa tuwa. "Ma'am, salamat po, parang Pasko na po," sambit ni Ana, isang mag-aaral na matagal nang gumagamit ng lumang sapatos na may butas. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Ana. Karapatan ninyong lahat na magkaroon ng maayos na gamit para sa inyong pag-aaral," tugon ni Ma'am Lani. Ang kanyang puso'y mayroong kasiyahan sa nakikitang mga ngiti ng mga bata. Hindi nagtagal, napansin din ng mga magulang ang mga pagbabago. Isang hapon, habang nasa labas si Ma'am Lani, lumapit ang ilang magulang upang magpasalamat. "Ma'am Lani, hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang mga pagbabago sa paaralan at ang mga bagong gamit para sa mga bata ay malaking tulong," sabi ni Aling Feli, isang magulang. "Totoo po yan," dugtong naman ni Aling Alicia. "Nakikita namin kung gaano kahalaga para sa inyo ang kinabukasan ng aming mga anak. Maraming salamat po." Sa mga sandaling ito, nadama ni Ma'am Lani ang bigat ng responsibilidad at ang kagalakan ng pagkakaroon ng positibong epekto sa buhay ng kanyang mga estudyante. Ang kanyang desisyon na ilihim ang tungkol sa gintong pulbos ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na gumawa ng mabuti nang walang anumang inaasahang kapalit. Ang kanyang silid-aralan at ang paaralan ay unti-unting nagbago, hindi lamang sa itsura kundi pati na rin sa diwa ng komunidad na lalong nagkakaisa at nagtutulungan. Sa kanyang pag-iisa, madalas niyang pinagninilayan ang mga pangyayari. Ang tunay na kayamanan, bulong niya sa sarili, ay ang makita ang mga batang ito na lumalaki ng may pag-asa at oportunidad na dati akala nila ay imposible. Sa paglipas ng mga araw, habang patuloy ang pagganda ng kalagayan ng paaralan dahil sa mahiwagang gintong pulbos, lumalim ang pagnanais ni Ma'am Lani na palawakin pa ang kanyang pagtulong. Naisip niya ang isang mas ambisyosong proyekto, ang pagtatayo ng sariling paaralan na lalagpas pa sa mga limitasyon ng kasalukuyang sistemang edukasyonal. Isang hapon, sa kanilang munting faculty lounge, kinausap ni Ma'am Lani si Sir Salazar, ang kanilang punong guro, tungkol sa kanyang plano. Nais niyang malaman ang kanyang mga saloobin at humingi ng gabay sa maaaring maging hakbangin. "Sir Salazar, matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng paaralan na magtataguyod sa kapakanan ng bawat estudyante, lalo na yung mga hindi kayang makapasok sa mga pribadong eskwelahan," simula niya habang inilalatag ang mga preliminaryong plano sa mesa. Nakinig ng mabuti si Sir Salazar, saka tumugon, "Ma'am Lani, iyan ay isang marangal na adhikain. Ngunit, paano mo ito mapopondohan? Alam nating dalawa na napakalaki ng gugugulin para sa ganyang proyekto." Sa pagtugon, hindi binanggit ni Ma'am Lani ang tungkol sa mahiwagang pulbos. "Nakahanap ako ng posibleng mapagkukunan ng pondo na makakatulong sa pagtatayo ng paaralan. Hindi ito magiging madali, ngunit handa akong gawin ang lahat para maisakatuparan ito." Nagpakita si Sir Salazar ng suporta, ngunit hindi maitago ang pag-aalala. "Siguraduhin mo lang, Lani, na ang iyong mga plano ay napapaligiran ng matibay na estruktura at legal na paghahanda. Kailangan nating protektahan ang interes ng mga bata at tiyakin na sustainable ang proyektong ito." Nangako si Ma'am Lani na isasaalang-alang ang lahat ng payo ni Sir Salazar. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo siya sa isang tahimik na lugar sa paaralan, isang maliit na hardin kung saan siya madalas mag-isip at magplano. Dito niya tinipon ang kanyang mga iniisip at damdamin. Habang pinagmamasdan ang mga halaman na unti-unting lumalaki, naramdaman niya ang isang paghahambing sa kanyang pangarap na paaralan. Tulad ng mga halamang ito, kailangan ng tamang pag-aalaga, pagkakataon, at suporta para lumago ang paaralan na aking nais, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, tinipon niya ang ilang mga magulang na matagal nang sumusuporta sa kanyang mga inisyatibo. Inilahad niya ang kanyang plano at hiniling ang kanilang suporta, hindi lamang sa aspektong pinansyal, kundi pati na rin sa moral at komunidad. "Ma'am Lani, ang inyong pangarap ay pangarap din namin para sa aming mga anak," sagot ni Aling Mercy, isang magulang na aktibo sa mga school activities. "Kung ano man ang aming maitutulong, asahan niyo ang aming suporta." Nakaramdam si Ma'am Lani ng malaking ginhawa at pasasalamat.
Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin, ngunit ang pagkakaroon ng komunidad na kumikilala at sumusuporta sa kanyang adhikain ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang ayusin ang lahat ng legal at logistical na aspeto ng pagtatayo ng paaralan. Kahit papaano, sa bawat hakbang, naramdaman niyang unti-unti niyang nabubuo ang pundasyon ng isang institusyong magbibigay ng liwanag at pag-asa sa maraming kabataan. Habang abala si Ma'am Lani sa mga plano para sa bagong paaralan, hindi niya namalaya na ang balita tungkol sa kanyang ambisyon ay kumalat na rin sa iba pang mga guro sa kanilang kasalukuyang paaralan, kabilang na sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy. Ang kanilang inggit at hindi pagkakasundo sa estilo ng pagtuturo ni Ma'am Lani ay humantong sa paglikha ng mga hindi magandang kwento. Isang araw, sa Teacher's Lounge, narinig ni Ma'am Lani ang bulong-bulungan habang papalapit siya sa grupo kung saan naroon sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy. Alam niyo ba, ang mga pinaggagawa ni Lani ay hindi normal. Saan kaya niya nakukuha ang lahat ng pera para sa mga proyektong ito? Nakakaduda talaga, mahinang sabi ni Ma'am Nancy sa katabing guro. Tumango si Ma'am Perla at nagdagdag, oo, at ngayon, balak pa niyang magtayo ng sariling paaralan. Baka naman may kakaibang pinagkukunan ng pondo yan. Hindi kaya illegal ang mga iyon. Habang papalapit si Ma'am Lani, nagpasya siyang harapin ang sitwasyon. Magandang umaga mga kasama, bati niya, pinilit ang isang ngiti sa kabila ng kanyang pagkadismaya sa narinig. Nagulat sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy, hindi inaasahang haharapin sila ni Ma'am Lani. Magandang umaga Lani, sagot ni Ma'am Perla, pilit itinatago ang kanilang naunang pag-uusap. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay, patuloy ni Ma'am Lani, mahinahon ngunit matatag ang boses. Ang mga pondo na ginamit ko para sa mga proyekto at sa balak kong paaralan ay nagmula sa legal at maayos na pinagkukunan. Hindi ko kailanman ilalagay sa alanganin ang kapakanan ng ating mga estudyante o ng ating propesyon. Nagkatinginan sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy, parehong nabigla sa diretso at bukas na tugon ni Ma'am Lani. Kung may mga katanungan kayo, bukas ako sa pag-uusap. Mahalaga sa akin na klaro ang lahat at walang hindi pagkakaunawaan, lalo na sa ating mga kasamahan dito sa trabaho, dagdag pa niya. Kahit paano, nahiya sina Ma'am Perla at Ma'am Nancy sa kanilang ginawa. Pasensya ka na Lani, malumanay na sabi ni Ma'am Nancy. Marahil ay mali ang aming hinala. Oo, pasensya na, sabi ni Ma'am Perla. Siguro ay nadala lang kami ng mga haka-haka. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bagaman medyo napawi ang agam-agam ni Ma'am Lani, hindi pa rin siya lubos na nakakampante. Alam niyang ang kanyang mga plano ay maaaring magdulot pa ng iba pang mga hamon, lalo na mula sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanyang mga pamamaraan. Samantala, sa labas ng faculty room, nakasalubong ni Ma'am Lani ang ilang magulang na nagpaabot ng kanilang suporta. Ma'am Lani, narinig namin ang tungkol sa iyong plano sa bagong paaralan, sabi ni Aling Esther, isang aktibong magulang. Gusto naming ipaalam sa iyo na kami ay lubos na sumusuporta sa iyong adhikain. Alam naming mabuti ang iyong intensyon para sa aming mga anak. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Ma'am Lani. Maraming salamat po. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang aking mga layunin. Sa kabila ng mga pagsubok, naging mas determinado si Ma'am Lani na ituloy ang kanyang pangarap. Alam niya na sa bawat matagumpay na hakbang, hindi lamang isang paaralan ang kanyang itinatayo kundi isang komunidad na pinagbubuklod ng tiwala at pagtutulungan. Ang bagong paaralan ni Ma'am Lani ay naging katuparan ng kanyang mga pangarap at pagsisikap. Matapos ang maraming buwan ng pagpaplano at konstruksyon, ang paaralan ay opisyal nang binuksan. Sa araw ng inaugurasyon, ang bakuran ng paaralan ay napuno ng mga estudyante, magulang, at iba pang mga bisita mula sa komunidad na sabik na masaksihan ang bagong simula ng edukasyon sa kanilang lugar. Maligayang pagdating sa ating bagong tahanan ng karunungan, sambit ni Ma'am Lani, habang nakatayo sa harap ng mga bisita, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at pagmamalaki. Ang paaralang ito ay bunga ng ating mga panalangin, pagsisikap, at pagtutulungan. Dito, bawat bata ay bibigyan ng pagkakataong umunlad at magtagumpay. Habang naglalakad siya kasama ang mga bisita, ipinakita niya ang mga pasilidad ng paaralan. Unang pinuntahan nila ang computer room kung saan makikita ang mga bagong computer at ang high-speed internet connection na magagamit ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Wow!
Ma'am Lani, parang nasa Maynila lang ang level ng ating computer room, komento ni Ma'am Jovi, isang guro sa bagong paaralan. Napakalaking tulong nito sa pag-aaral ng mga bata, lalo na sa panahon ngayon na digital na ang maraming aspeto ng edukasyon. Tumango si Ma'am Lani, oo Ma'am Jovi. Mahalaga na maibigay natin sa ating mga estudyante ang pinakamodernong kagamitan at teknolohiya upang sila'y maging handa sa anumang hamon sa hinaharap. Sa pagtuloy nila sa paglilibot, dumating sila sa library kung saan maayos na nakalagay ang mga libro sa mga bagong shelves. Naroon din ang mga komportableng upuan at study tables na magagamit ng mga estudyante para sa kanilang pagbabasa at pag-aaral. Isang magulang, si Mrs. De La Rosa, na may luha sa kanyang mga mata, lumapit kay Ma'am Lani. Salamat, Ma'am Lani. Hindi ko inakala na makakakita pa ako ng paaralang ganito kaganda para sa aking mga anak dito sa ating probinsya. Sobrang laking tulong nito para sa kanila. Niyakap ni Ma'am Lani si Mrs. De La Rosa. Para sa kanila talaga ito, at para sa lahat ng mga batang nangangarap. Ang edukasyon ay isang karapatang dapat maramdaman at matamasa ng bawat bata, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting umaalis ang mga tao, naiwan si Ma'am Lani sa bakuran ng paaralan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang puso, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Naglakad palapit si Sir Salazar, ngayon ay nagretiro na bilang punong guro ng lumang paaralan. Lani, nakamit mo ang hindi makakamit ng marami. Isa kang inspirasyon, wika niya, ang boses ay puno ng paghanga at respeto. Ngumiti si Ma'am Lani, salamat Sir Salazar. Hindi ko ito magagawa kung wala ang suporta ng mga katulad mo. Ito ang simula lamang. Marami pa tayong trabaho na gagawin, pero sa ngayon, hayaan muna natin ang ating mga sarili na ipagdiwang ang tagumpay na ito. Habang bumababa ang araw at lumalalim ang kulay ng langit, napuno ng pag-asa at pangako ang puso ni Ma'am Lani. Alam niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto o sa anumang material na bagay, kundi sa tagumpay at kaligayahan ng kanyang mga estudyante, ang mga batang magdadala ng pagbabago sa mundo, isang araw-araw na pag-aaral at pag-unlad sa pagkakataon. Makalipas ang ilang taon mula nang itatag ni Ma'am Lani ang kanyang paaralan, ang mga bunga ng kanyang pagsisikap at dedikasyon ay malinaw na nakikita sa tagumpay ng kanyang mga estudyante. Ang paaralan ay hindi lamang naging tahanan ng kaalaman, kundi pati rin ng inspirasyon para sa maraming kabataan na nangarap at nagsumikap para sa mas magandang kinabukasan. Isang araw, inayos ni Ma'am Lani ang isang espesyal na pagtitipon para sa mga alumni ng paaralan, na ngayon ay matagumpay na sa kani-kanilang mga larangan. Isa-isa silang dumating, ang bawat isa'y may dalang pasasalamat at mga kwento ng kanilang mga paglalakbay. Si Dr. Ana Santos, isa sa mga unang batch ng graduates at ngayon ay isang respetadong doktor, ang isa sa mga unang dumating. Mahigpit niyang niyakap si Ma'am Lani. Ma'am, salamat po sa lahat. Ang inyong paaralan ang nagbigay sa akin ng pundasyon para abutin ang aking mga pangarap. Aniya, ang mga matay may ningning ng pasasalamat. Ana, ikaw ang nagtrabaho para makamit ang lahat ng ito. Ako'y labis na nagagalak na makita kang nagtagumpay, tugon ni Ma'am Lani, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Habang tumatagal ang gabi, lumapit si Engineer Marco Reyes, isa ring dating estudyante, na ngayon ay kilala sa larangan ng civil engineering. Ma'am Lani, hindi ko po malilimutan ang inyong tulong noong ako'y nasa elementary. Ang mga computers at resources na ibinigay niyo po ay malaki ang naitulong upang maasa ang aking kasanayan sa teknolohiya, sabi ni Marco. Marco, ikaw ang nagpamalas na may kakayahan ka. Ang teknolohiya ay kasangkapan lamang, ngunit ang iyong determinasyon at pagsisikap ang nagdala sa iyo sa rurok ng tagumpay, sagot ni Ma'am Lani, na labis ang paghanga sa kanyang dating estudyante. Hindi nagtagal, lumapit ang isang grupo ng mga dating estudyante na ngayon ay mga abogado at guro. Ma'am Lani, ang iyong pagtuturo at pagmamalasakit ang nagudyok sa amin na ituloy ang pagtuturo at paglilingkod sa kapwa. Kayo ang aming inspirasyon, sabi ni Attorney Jose, na sinundan ng tango ng kanyang mga kasama. Sa bawat kwento ng tagumpay, nadama ni Ma'am Lani ang malalim na kasiyahan at katuparan. Ang kanyang simpleng pangarap na magtayo ng paaralan ay hindi lamang nagbukas ng pintuan para sa mga batang nangangarap, kundi nagpatunay rin na ang edukasyon ay isang makapangyarihang sandata sa pagbabago ng buhay.
Sa pagtatapos ng pagtitipon, habang papalubog ang araw, tumayo si Ma'am Lani upang magbigay ng isang maikling talumpati. Nang itayo ko ang paaralang ito, ang tanging hangad ko lamang ay bigyan ang bawat bata ng pagkakataong magtagumpay. Ngayong gabi, nakikita ko sa inyong lahat ang katuparan ng pangarap na iyon. Hindi lang kayo mga bunga ng edukasyon, kayo ang mga binhi ng pagbabago para sa ating kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa mga puso ng bawat isa, at habang nagpapaalam, bawat isa ay nag-iwan ng pangako na ipagpatuloy ang legasiya ng kabutihan at pagmamalasakit na itinuro sa kanila ni Ma'am Lani, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa susunod na henerasyon. Isang tahimik na gabi, nakaupo si Ma'am Lani sa kanyang lumang duyan sa labas ng kanyang bahay. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit, at ang simoy ng hangin ay dala ang halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at nakatuon sa simpleng pamumuhay. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, nagsalita siya, "Salamat, kaibigang duwende, sa tulong mo. Dahil sa iyo, marami akong naabot at natulungan ko ang mga batang abutin ang kanilang mga pangarap." Hindi niya inaasahan na may sasagot, ngunit sa kanyang tabi, lumitaw ang munting duwende, ngumiti ng mapagkalinga. "Maligayang gabi, Lani. Ako'y labis na nagagalak na makita ang iyong mga tagumpay at ang kabutihang iyong naipamahagi," sabi ng duwende, ang kanyang tinig ay kasinggaan ng hangin. Nagulat si Ma'am Lani ngunit mabilis na napalitan ng kagalakan ang kanyang pagkabigla. "Akala ko'y hindi nakita makikita muli. Salamat sa iyong mahiwagang tulong. Hindi ko inakalang magiging ganito kalawak ang maitutulong ko sa aking mga estudyante. Tunay nga na ikaw ay karapat-dapat sa biyayang iyon, Lani. Ang iyong puso para sa mga bata at sa edukasyon ay wagas at dalisay," tugon ng duwende. "Naisip ko na muling dalawin ka upang makita kung paano lumago ang iyong mga itinanim na binhi ng kaalaman at kabutihan. Sa bawat araw, kaibigang duwende, nakikita ko ang epekto ng mga aral na aking itinuro. Minsan, iniisip ko kung sapat ba ang aking nagawa, ngunit kapag nakikita ko ang aking mga dating estudyante na bumabalik at nagpapasalamat, napupunan ng aking puso ng walang kapantay na saya." Pagbabahagi ni Ma'am Lani, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Napakasarap pakinggan yan. At tandaan mo, Lani, ang bawat mabuting gawa ay may epekto hindi lamang sa isang henerasyon kundi sa marami pang darating," sabi ng duwende. Sa sandaling iyon, isang malalim na katahimikan ang yamakap sa kanila, parehong pinagnilayan ang kahalagahan ng edukasyon at kabutihan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy ang duwende, "Ang iyong buhay ay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o anumang materyal na bagay, kundi sa pag-ibig at serbisyong inialay mo sa iyong kapwa. Oo, at patuloy kong itataguyod ang prinsipyong iyan hanggat ako'y may lakas," tugon ni Ma'am Lani. "Kahit simple lang ang aking pamumuhay, ramdam ko ang yaman ng aking espiritu dahil sa pagmamahal at pasasalamat na aking natatanggap." Ngumiti ang duwende. "At dahil dyan, magpapatuloy ang iyong pamana, Lani. Sa maraming taong darating, ang iyong pangalan at ang iyong mga gawa ay mananatiling nasa puso at isip ng bawat bata na iyong natulungan." Nang gabing iyon, habang lumalalim ang dilim, unti-unting nawala ang duwende sa kanyang paningin. Naiwan si Ma'am Lani na nag-iisa, ngunit mayroong pag-asa at inspirasyon, handa na muling harapin ang bawat bagong araw na may parehong sigasig at pagmamahal na kanyang pinakita sa buong buhay niya. Sa bawat tahimik na sandali, alam niyang ang kanyang gawa ay patuloy na magbibigay liwanag sa mundo.